Okay mga kalahi, no? Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali sa Pilipinas, magandang tanghali Luzon, Visayas, Mindanao, no? Si Kalahing Saba na naman, patuloy na naman tayo sa atin pong untuk komentaryo dahil mayroon na naman tayong pag-usapan at bigyan ng payo itong mga politiko sa Pilipinas, no? Higit sa lahat, ito pong issue patungkol sa atin pong Vice President VP Sara Duterte, no? Na kailangan po ito na mapayuhan talaga dahil sabi raw sa mga ibang komentator na parang may saya daw si VP Sara Duterte. Kumbaga may saltik daw, no? Ngunit para sa akin, hindi naman dapat, no, pagsabihan ng ganyan dahil hindi naman yata umabot siya sa posisyon na VP Sara or Vice President kapag may saltik talaga siya, no? Kaya lang baka naman ay may ugali talaga siya na kumbaga pangit na ugali, no, ganyan. Now, atin pong pag-usapan itong kanya pong mga binabanggit, no, dahil siya po'y nanghingi talaga ng tawad, no. Hindi nanghingi ng tawad na kumbaga pagpakumbaba sa sarili na sabihin niya na siya po'y nagkasala, kundi ibang klaseng hingi ng tawad, no. Kumbaga nanghingi siya ng tawad ng tao sa mga tao sa taong bayan dahil daw sa mga kaganapan na nangyari sa Pilipinas, no. Para sa akin wala naman siyang karapatan na wala siyang karapatan na magiging solusyon sa mga problema na naging nangyari sa ating bansang Pilipinas. Kaya lang bigyan natin ng reaksyon ito pong mga itong paghingi niya ng kapatawaran, no, o paumanhin, no, sa mga tao. Kaya lang hindi lang niya naisip ang kanyang sarili na dapat sana na manghingi siya ng tawad sa taong bayan sa kanya pong mga kasalanan dahil talaga sa mga ebidensya, no, diyan po sa resulta sa hearing sa Kamara or sa House of Representatives na kung saan marami pa talagang napakakapal na mga evidences na siya talaga ay nagkamali sa paghandle ng tinatawag na confidential funds. Maliban dyan, marami pong mga lumalabas na siya po'y matagal na palang tumatanggap ng mga pira galing sa mga illegal, no? Katulad ng pugo, katulad ng mga drug lords, no? Kaya napakapangit na imahe yun pagka ganyan kang klase na politiko, no? Hindi ka talaga maasahan at hindi ka talaga trustful para sa taong bayan. Kaya nga bilang isang opisyal, tandaan natin na public office is the public trust, no? Or mayroon talagang pagtitiwala ang mga tao sa mga public official, sa mga public office sa gobyerno. Kailangan na may tiwala po ang taong bayan. Kaya pakinggan natin at panoorin natin itong saysay o yung mga paumanhin ng VP Sara Duterte para naman ay atin pong mabigyan ng reaksyon, no, mga kalahi. O ito ng mga kalahi, panoorin ninyo. Ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako
para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok na moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok na moabot ang adlaw na wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. Okay. No? So diyan na lang no, diyan lang muna mga kalahi no. Ito po mga kalahi no. Nais ko pong talagang bigyang reaksyon po ito dahil parang ito pong mga binabasa talaga na script. Talagang script talaga no, scripted talaga palagi si BP Sara no, ma'am no. Talaga kahit naman ay pagbigay ng pahumanhin ay talagang kailangan pa ng script no. At saka kumbaga nabagalan kami dahil sa yung script mo talaga ay lagi ka lang nakadungo para lang tingnan yung script mo no. Ngunit lang yung panghuli talaga mga kalahi no, unawain niyo ng maigi no. Siya parang nakakalito itong sinasabi niya natatakot daw siya, natatakot sa Bisaya na hadlok o natatakot daw siya na yung mga kababayan natin daw, mga Pilipino wala daw bahay sa ibang bansa. Bakit magkaroon tayo ng bahay doon sa ibang bansa? Na taga Pilipinas lang po tayo, no? Di ba? Para nakakalito kasi pag scripted talaga yung binabasa mo, kahit ikaw hindi mo na unawaan yung binabasa mo no? Bakit ka magkaroon ng bahay doon, no? Wala daw papuntahan kundi Pilipinas. Talagang Pilipinas talaga, bakit binanggit niya doon sa ano yan yung binabasa niyang script na hindi talaga yata yun na unawaan no? Bakit magkaroon tayo ng bahay sa ibang bansa? Bakit doon ang mga taong pumunta ng ibang bansa no, mga kalahi no, dapat nating malalaman kung tayo po'y empleyado no, mayroon po tayong employer, i-provide yun sa employer yung tinatawag na accommodation no. At saka kung ikaw na may mang-empleyo doon, mayroon ka namang sahod, so wala ka namang bahay talaga, bakit ka magkaroon ng bahay doon? Hindi naman yun sa atin yung property, taga ibang bansa na yan no? Pag-aari yun ng ibang bansa. Kumbaga ang mangyari doon, pag magpunta tayo sa abroad, ay tayo po yung mangungupahan no? Kaya mga kalahi, ito po nakakalito pagka ang ating pong Vice Presidente lagi na lang nakatutok, lagi na lang nakatuon sa tinatawag script no, na sinusulat diyan ay parang na mahirapan talaga siyang magbigkas, mahirapan siyang mag-explain. Kaya nga parang kung natatakot man siya, mayroon man siyang kinatatakutan para daw sa bansa natin na ako at saka ibang mga kalahi natin ay talaga natatakot pag siya po ang presidente. Paano na no? Nakakahiya po ito dahil lagi na lang naka-script at saka napakabagal magsalita dahil tinitingnan muna niya yung script no. Wala naman siyang sariling o pag-uunawa o pag-iisip o kung ano naman nangyari, kung anong kaganapan sa bansa natin. Mawalang sariling komento, walang sariling tinatawag na statement para ipapahayag yung yung sentimento niya para sa ating bansang Pilipinas no. Kaya mga kalahi, yung panghuli mga kalahi no, bigyan nating pansin yon ng yung panghuli na sabi niya natatakot daw siya, nahadlok daw siya na wala na tayong Pilipinas na ibibigay sa ating mga kabataan no. Bakit nasabi ni BP Sara na wala na daw ang Pilipinas? Bakit sa panahon ni PBBM, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, bakit ka matakot na walang Pilipinas na may ibibigay sa ating mga kabataan? Pag si PBBM, bakit matatakot ka na pinaglalaban talaga ang ating bansa, ang mga teritoryo ng ating bansang Pilipinas no, sa West Philippine Sea? Talagang ipinaglalaban talaga, nakipag verbal fight talaga itong ating presidente na talagang hindi pwedeng aabusuhin ang ating pong karagatan no. Kaya bakit ka natatakot? Mas nakakatakot kung ang mga Duterte, kumbaga ang tatay mo'y nagpatuloy, ang nakakatakot kung maipalit ka sa pwesto, kasi Duterte ka, at saka pro-China, maka-China ka, yun, kayo ang nakakatakot. Ang mga Duterte ang nakakatakot dahil ang Pilipinas talaga ay mawawala kung ito po'y ipamigay mo sa bansang China dahil may bili na, kumbaga, may banta na ang Asidigong noon na gawin tayong province of China. At saka maraming mga teritoryo ng Pilipinas na sinimulan na ng China na tayuan ng mga airbase. No? Yun ang nakakatakot. Kayo
ang nakakatakot pag kayo po ang nasa pwesto. Pero ngayon na si PBBM ang nasa pwesto, hindi o wala tayong dapat katatakutan dahil ang presidente ngayon palaban. Dahil ang presidente ngayon ipagtatanggol talaga ang ating teritoryo. Kaya nga, napakasarap sa buhay natin ngayon. Wala kang dapat katatakutan, BP Sara. At saka wala ka namang naiambag. Bakit ka? No, sabi mo, humingi ka pa ng tawad dahil sa mga pangyayari sa Pilipinas. Bakit hindi ka nang hingi ng tawad? Dapat sana humingi ka ng tawad patungkol sa iyong sarili dahil hinaharap mo yung mga aligasyon, no? Yung aligasyon na ikaw po'y nagnakaw sa pira ng bayan, no? Yung confidential fund, tapos ang budget sa DepEd na maraming mga ghost na mga computers, mga ghost students, maraming mga anomalya na nangyari nang ikaw po ay sekretary ng DepEd. Yun ang dapat sana ay manghingi ka ng tawad patungkol dyan sa taong bayan na ikaw po ay nagkasala, ikaw po ay nagnakaw, tapos ibalik ko ang mga pirang ng nakaw ko. Hindi ka kailangang manghingi ng tawad para sa pangyayari sa bansang ito. Bakit ka manghingi? Bakit ano bang karapatan mong manghingi ka? Ano bang dahilan bang hingi ka ng tawad? No, na wala ka namang ambag, no, sa mga kaganapan sa Pilipinas, no? Si PBBM lang ang nagtatrabaho. Saan ka ba? Palagi ka lang lumalabas ng bansa, palagi ka lang gala-gala. Bakit mo sabihin natatakot ka? Wala kang nakikita ng taong bayan kung ano kang klase na trabahante o opisyal ng gobyerno. Kaya BP Sara, ito po ang sasabihin ko sa inyo, no, hindi pa huli ang panahon, no? May oras, may araw pa na ikaw po'y manghingi ng tawad dahil ikaw po'y nagkasala. Huwag kang plastic at huwag kang huwag mong ilihis ang problema. Huwag mong ikaw ang may problema. Hindi dapat kang manghingi ng tawad para sa pangyayari sa bansa. No, kung mayroon mga nangyaring kalamidad, ito po'y calamity, ito po'y nangyari na hindi gawa ng tao, ito po'y natural, ito po'y talagang disaster po talagang tumama. No, wala kang dapat kung sabihin mong may bahay, maraming pabahay ang naipatayo ng ating mahal na presidente. Marami ng mga homeless ngayon ay sila po'y may natitirhan na. Kaya baliktad yung mga pag-iisip mo. Yun ang resulta, BP Sara, pag nakatuon ka lang palagi sa script. Dahil yung gumagawa ng script mo, iwan ko kung anong pag-iisip niya. No, kaya dapat ka na may oras pa, may araw pa na ikaw po'y manghingi ng tawad para sa ginagawa mong kasalanan, no? BP Sara, sana maunawaan mo pag mapanood mo itong video ni Kalahing Saban, sana matauhan ka na at ikaw po'y magpakumbaba, no, sa sarili mo dahil hindi pa huli ang lahat. Ang pagsisisi nasa huli, kaya kailangan ka nang magsisisi, pagsisihan mong lahat at magbalik loob ka sa gobyerno. God bless everyone sa mga kalahi.